Yo guys, share ko nga pala sa inyo kung paano magluto ng humba na pata yung kuya ko. Pag ito yung inulam mo ngayon, sigurado mapapa-extra rice ka. Napaka-solid ito guys, sobrang basic lang gawin. So yun nga, bumili ako ng isang buong pata, pinachop-chop ko na tapos nagayat na si kuya ng mga aromatics. Yung bawang ginayat niya lang ng ganyan. Dalawang klase nga pala ng sibuyas yung gamit namin dito, pula at saka yung puti. Medyo dinamihan na nga pala namin yung aromatics para talagang malasa yung lulutuin namin. Habang nagagayat si kuya, hinanda na nga pala ni Tito yung paglulutuan ng humba. Para mabilis yung pagluto ng humba, ay nagtulong-tulong na nga pala kami. Si Tito na nga pala yung nagdingas dito. Nung bumaga na, nilagay na agad yung kawali, tapos naglagay na si kuya ng mantika para igisa tong mga bawang. Kunting gisa lang hanggang lumabas yung aroma, at isusunod na namin nilagay yung pula at saka puting sibuyas. Ginisa nga pala ni kuya to ng 1 minuto kasi medyo marami aromatics na nilagay namin. Nung lumabas na yung aroma, nilagay na nga pala ni kuya yung mga pata para isabay sa pag-isa sa bawang at sibuyas. Pagkatapos si kuya sangkutsahin yung mga pata, nilagyan niya na to ng tubig para mabilis sa lumambot yung mga pata. Hindi namin masyado dinamihan kasi lalagyan pa namin ng Sprite at saka pineapple yan. Pinakuluan lang namin hanggang sa lumambot na. Nung medyo malambot na, nilagay na nga pala ni kuya yung Sprite. Hindi pa kasi ako nakakapag-try magluto nito, kaya si kuya na yung pinagluto ko. Tapos nilagay niya na rin yung pineapple juice. Pinakuluan niya lang uli yan, tapos lalagyan niya na ng laurel, pamintang buo at saka star anise. Tapos ilalagay din natin ng palaka na to. De joke lang. Nakulangan kami sa lasa kaya dinamihan niya na yung paglagay ng toyo. Pagtapos niya maglagay ng toyo, nilagyan niya na nga rin pala ng konting suka. Tapos hindi niya muna haluin kasi baka umasim eh. Nilagay niya na nga rin pala itong mga black beans guys. Salted yan, bali binanlawan lang namin para matanggal yung alat. Matanggal yung alat pero naglagay ng asin. Nag-add na nga rin pala siya ng brown sugar dito. Hinalo-halo niya lang yan para magpantay yung lasa, tapos ilalagay niya na yung mga banana blossom. Bali nilagay niya na nga pala to lahat guys. Pero konti lang naman yan, all goods na yan. Nag-a-adjust nga lang pala kami ng mga lasa dito kaya nag-aduli si kuya ng toyo. Tapos nag-aduli siya ng brown sugar dito. Malapit na nga pala maluto yan, bali papakatiin lang namin ng konti yung sabaw. Pag ganyan na itsura, okay na yan guys, sobrang lambot na yan. Eh no, tignan mo naman kung gaano ka solid yan. Ang sarap isabaw sa kanin yan no. Yun. Lala. Tapos ayan, sumandok na nga pala ako agad ng kanin guys. Tapos naglagay na ako ng ulam ko dito. Sarap na ito guys sa kanin no. Kung ako sa inyo, try nyo na rin gawin. Yan no, may taba-taba pa. O, tignan mo naman talaga naman. Gusto na ito mapapanood ng alas 12, gugutumin ka talaga. By the way, nandito nga pala ako sa province namin guys. Namiss ko nga rin pala magprobinsya kasi minsan na lang makauwi dito. Kaso pag tumitira ako dito ng ilang buwan, pagbalik ko sa QC, bilugan na ako eh. Ang sasarap kasi ng ulam dito guys, tapos fresh na fresh pa yung mga isda. Talagang bagong huli lahat. Okay na okay pa yung simoy ng hangin dito. May dahon eh. Parang may namiss tuloy ako. De charis lang. By the way, Quezon Province nga pala yung probinsya ko guys. Province na, probinsya pa. Ang sarap talaga ng kain ko dito guys. Lumalaki na yung tiyan ko, kaka-food trip eh. Pero okay lang yun kasi mabilis naman ako magpapayat. Sigurado 2 weeks na workout lang, payat na ako eh. By the way, napaka-solid talaga ng humba guys. Yun lang muna for today's video. Sa mga susunod na pagkikita. Paalam!